na stranded ka sa isang malayong lugar. Walang pera, walang gamit, at walang kakilala. Para sa karamihan, isa itong trahedya. Pero para sa isang lalaking nagngangalang Zeno ng Cyprus, ito ang simula ng isang pilosopiyang magbabago ng kasaysayan. Dati siyang mayamang negosyante, pero isang araw, nawasak ang kanyang barko at lumubog sa karagatan malapit sa Athens. Nalimas ang lahat, kayamanan, direksyon, kinabukasan. Pero sa halip na sumuko, lumibot siya sa lungsod at napadpad sa isang tindahan ng libro. Doon niya unang nabasa ang mga salita ni Socrates, at doon nagsimula ang paglalakbay niya bilang isang pilosopo. Nagsimula siyang mag-aral sa mga pantas ng Athens at di nagtagal, nagturo na rin siya. Mula sa kanyang mga aral isinilang ang Stoicism, isang pilosopiyang nakasentro sa kagandahang asal, disiplina at pag-unawa sa tunay na kalayaan sa loob ng ating sarili. Ang salitang Stoicism ay galing sa Stoa Poikile, isang pampublikong pasilyo na may mga dekorasyong sining kung saan regular nakikita sina Zeno at ang kanyang mga tagasunod upang pagtalakayan ang mga mahahalagang tanong sa buhay. Sa modernong panahon, kapag sinabing Stoic, iniisip natin ang taong tahimik at hindi nagpapadala sa emosyon. Pero sa totoo lang, hindi ito simpleng pagdedma. Ang tunay na Stoic ay hindi walang nararamdaman. Marunong lang siyang magtimpi at magdesisyon ng may talino kahit may bagyo sa kanyang isipan. Naniniwala ang mga Stoic na ang lahat ng bagay sa universo ay konektado sa isang rasyonal na kaayusan na tinatawag nilang logos. Hindi natin kontrolado ang mga pangyayari, pero kontrolado natin kung paano tayo tutugon. Hindi nila hinahangad ang perpektong lipunan. Sa halip, tinatanggap nila ang mundo sa kung ano ito, habang pinapanday ang sarili tungo sa pagiging mas matalino, mas makatarungan, at mas matatag. May 4 silang pangunahing birtud. 1. Karunungan o practical wisdom. Ang kakayahang magdesisyon ng malinaw, lohikal, at mahinahon sa harap ng problema. 2. Pagtitimpi o temperance. Ang disiplina na pumipigil sa labis-labis, sa kasakiman at sa emosyon. 3. Katarungan o justice. Ang patas na pagtrato sa kapwa, kahit pa sa mga taong nanakit sa atin. 4. Tapang o courage. Hindi lang sa oras ng digmaan, kundi sa araw-araw na pakikibaka sa buhay. Sabi nga ni Seneca, isang Romanong Stoic, minsan, ang mismong mabuhay ay isang uri ng katapangan. At kahit personal ang Stoicism, hindi ito makasarili. Sa panahong ang mga alipin ay itinuturing na ari-arian, nanindigan si Seneca para sa makataong pagtrato sa kanila. Para sa mga Stoic, ang dignidad ng tao ay hindi nasusukat sa estado ng buhay kundi sa kalidad ng kanyang pagkatao. At hindi rin ito pilosopiyang tahimik o patalo. Ang Stoicism ay hindi pagtanggap sa lahat ng bagay, kundi paghahanda ng sarili upang tayo mismo ang maging instrumento ng positibong pagbabago. Katulad ni Marcus Aurelius, isang emperador ng Roma, isa ring Stoic. Sa kabila ng mga digmaan at pagkawala ng kanyang mga anak, nanatili siyang matatag. Ang kanyang mga isinulat na tinipon sa meditations ay nagsilbing liwanag hindi lamang sa Roma, kundi maging sa mga susunod na henerasyon. Isang halimbawa nito si Nelson Mandela. Habang nakakulong ng 27 years sa ilalim ng apartheid, bitbit niya ang mga aral ni Marcus Aurelius. At pagkalaya niya, pinili niya hindi ang paghihiganti, kundi ang kapayapaan at pagkakaisa. Ganyan kumikilos ang isang Stoic, hindi para magreklamo sa mundo, kundi para tumindig at baguhin ang sarili. Bagamat nawala na ang Stoicism bilang formal na paaralan, nananatili ang impluwensya nito. Maging ang mga Kristiyanong pantas tulad ni Thomas Aquinas ay humanga sa mga Stoic. At sa ibang kultura,
Makikita rin natin ang kaparehong prinsipyo tulad ng ataraxia o kapayapaan ng isip ng Stoics na kahawig ng nirvana ng mga Buddhist. Isa pang kilalang Stoic ay si Epictetus, isang dating alipin na naging guro ng mga emperador. Sabi niya, ang paghihirap ay hindi galing sa mga pangyayari, kundi sa ating interpretation sa mga iyon. Ang ideyang ito ay naging pundasyon ng mga modernong therapy tulad ng Rational Emotive Behavioral Therapy na layuning baguhin ang ating pananaw sa problema, hindi lang ang problema mismo. At sa panahon ng digmaan at kadiliman, lumitaw si Viktor Frankl, isang psychologist na nakaligtas sa concentration camp. Mula sa karanasang iyon, nabuo ang logotherapy, isang paraan ng paghilom na batay sa Stoic principle na kahit sa pinakamasaklap na sitwasyon, maaari pa ring magkaroon ng kahulugan ng buhay. Kung may natutunan ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like sa video na ito, mag-comment ng iyong insight, at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang pilosopiyang makakatulong sa iyong paglalakbay sa buhay.